Ganito manghula ng tamang sagot. And up! Hindi ko sinabing hulaan nyo yung buong exam. Gamitin nyo lang to kung meron kayong isa or dalawang items na hindi nyo alam ang sagot. Alangan ipasa nyo, di ba, na walang sagot? Sayang naman. So, manghula na lang kayo ng tamang sagot. Pwede pala yun? Oo, pwede yun. Taasan natin yung chance ang makuha nyo yung tamang sagot. Pag di mo na talaga alam, gawin mo ang number 3. Number 1, sa multiple choice, tumingin kayo sa choices. At kung may nakita kayong naglalaban na sagot, most probably isa doon yung tamang sagot. Ano yung ibig kong sabihin? For example, sa letter B, the temperature increases. Tapos sa letter C, the temperature decreases. Most probably, isa doon. Kasi naglalaban sila. Increase ba o decrease ba? Usually, pag gano'n, nililito talaga nila kayo. Number 2, hindi ko alam kung napapansin nyo to, pero usually yung pinakamahabang sagot sa multiple choice, yun yung tamang sagot. Napapansin nyo ba yun? Well, unless meron talagang mali doon sa mahabang sagot. Doon lang nagiging mali yun. Oo. Number 3 is the power of C. Meron akong study na nabasa. Ang letter na mostly ginagamit sa correct answer ay yung mga inner letters, which is yung B at yung C. Kaya nga meron din nagpasikat ng power of B. Pag wala ka ng time, power of C mo na yan. C, C, C. Pero I suggest, don't guess blindly pa rin. Gawin nyo ang number 4, which is the process of elimination. I-eliminate mo yung mga maling sagot. Isipin mo kung 4 yung choices, natanggal mo ang isang maling sagot, na eliminate mo, meron ka ng 33.33% of getting the correct answer. Tapos sabihin natin na eliminate mo pa yung isa, 2 na lang pagpipilian mo ng tamang sagot, may 50% ka na of getting the correct answer. So yun yung process of elimination. And lastly, number 5, hindi ko alam kung napapansin nyo to, pero napansin ko rin to nung college. Sa multiple choice, A, B, C, D, tas statements sila lahat. Yung mga may absolute words doon sa statements, usually hindi sila yung tamang sagot. Ano yung mga absolute words? Like yung always, never, yung mga ganon. Kaya pag may absolute words, mag-isip-isip ka na, baka hindi ito yung tamang sagot. Disclaimer lang ulit that this does not work every time. Pero pinapataas lang natin yung chance ang makuha nyo yung tamang sagot kahit na hindi nyo alam talaga yung tamang sagot. So, ang pinaka-effective pa rin ay studying. Yun yung pinaka-effective. Okay, mag-aral tayo. Actually, marami naman akong study tips sa profile ko. And if gusto nyo pa ng mas marami para matulungan ko kayo, mag-follow kayo, okay? At magkita tayo sa susunod na video.